na pagkamalang piki or AI yung commission ko? So, hello guys. So ngayon guys, gagawa tayo ng commission portrait gamit yung simpleng Crayola lamang at i-prove natin sa kanila na pure handmade yung gawa ko. Pag nagko-commission ako, inuuna ko talaga yung kaliwang mata kasi kaliwete ako eh. Medyo nahihirapan ako pag sa kanan ako nagsimula. Salot pala dito kay Sir Client kasi nakapaghintay talaga siya kahit sobrang tagal nang nasimulan yun sa kanya. By the way guys, nagsingil pala ako dito kay Sir ng 3,000 para sa single portrait tas letter size. Grabe to guys, sa lahat ng na-commission ko, ito at ang pinakamatagal na natapos. Nasa 10 or 15 days ata. Naganahan kasi ako sa reference nito eh, kaya tinry ko maging super realistic yung portrait. Matagal pero na-enjoy ko naman yung process. Yan lang naman importante dyan eh. Basta masaya ka sa ginagawa mo, di bali na malugi, di ba? Pero wag naman, di biro yung paggawa ng mga handmade product eh. Tulad nito, taon-taon yung ginugugol namin para lang mapaganda yung mga gawa namin. Maraming nagtataka, bakit daw ang mahal-mahal na mga work of arts tulad ng mga drawing at saka painting? Pati nga ako eh, nagtataka. Teka lang, parang nangangawit na yung kamay ko. Pakikilala ko muna kayo sa kaibigan ko dito sa kwarto. Si Fluffy. Fluffy. Back to the topic. Para sa akin lang, mahal yung mga work of arts, especially handmade, kasi rare eh. Pansin yung mga bagay na kay mahal-mahal kasi ilang piraso lang daw yung pinodos niyan, tulad ng sapatos, motor at sports car. Same sa artwork, ilan lang yung pinanganak sa mundo na artist, kaya rare. Kaya mura yung printed kasi kahit sino kayang gawin yan eh. Pansin yung mga milyonaryo, bakit nag-aagawan sila sa mga painting sa auction kahit ang papangit na mga painting na binibenta sa auction? Magandang investment kasi yan. Karamihan dyan, wala silang pake sa itsura niyan. Ang habol lang nila ay ang value niyan over time. Lalo na kung may pangalan yung artist niyan. Habang tumatagal, mas lalong lumalaki ang value niyan. Tapos, ang kagandahan pa dyan, tax-free yan. Kaya, pinag-aagawan yan ng mga mayayamang individual. Kasi kung ang dahilan lang ay pang-display sa bahay o palamuti sa kwarto, sino bang bibili ng minilyon sa palamuti na walang halaga pagdating ng panahon? May nakita ako sa Facebook na printed at edited yung gawa niya. Nasa caption pa nga niya eh. Pero 5 digit yung singilan niya. Kaya maraming na-trigger na traditional artist doon eh. Biruin mo, mas tinangkilik pa siya ng mga tao kahit alam naman nilang printed at edited lang yung gawa niya. Mas nabibigyan pansin pa nga siya eh ng mga may pangalan tulad ng mga artista. Tapos yung mga traditional artist na nagpakahirap ng ilang oras, buwan or taon yung ginugol nila para lang matuto pero binabarat pa. Ang worst pa dyan, yung iba hindi na nga binabayaran. Wala tayong magagawa kung mas tinatangkilik nila ang mga ganyan sa ngayon. Dadating yung panahon na mawawala na yung mga traditional artists at papalitan na tayo ng mga AI. Papayag ba kayo? Siyempre hindi, di ba? Ang isang paraan na hindi tayo mapapalitan ng AI ay maging unique tayo. Hanapin mo yung style of art mo, yung sayo talaga, at hasain mo ng gusto. To the point na ikaw na lang makakagawa niyan. Minsan napaisip nga ako eh, bakit sa ngayong era pa ako pinanganak? Sa irang kay daming makabagong teknolohiyang lumalabas. Di tulad ng panahon ng ating mga magulang na kaysaya. Sana di ka lang nakinig sa kwento ko at pinanood mo din yung process ng pagdrawing ko para di ka na magduda kung AI ba.